Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga ay pag-uusapan natin ngayon yung honest review sa ganitong e-bike na Hataso Hero 2. So 5 months ko na siyang ginagamit. So ngayon, i-share ko sa inyo yung aking experience sa paggamit ng ganitong e-bike na Hataso Hero 2. So pagdating sa performance talaga, okay talaga yung performance niya. Kasi nasubukan ko na to sa mga test drive na mga mahaba na talagang long ride na. Kasi kung sasabihin mo na short distance lang, 5 kilometers or 10 kilometers, itong Hataso Hero 2 sa isang full charge ay abot po siya ng 70 kilometers mahigit pag gamit mo ang gear 3. Pero pag gear 2 lang at ang takbo niya ay 28 to 30 pagpatag, ay aabot siya ng mahigit 80 kilometers. Yun yung na-experience ko talaga na sa paggamit ng ganitong e-bike na Hataso Hero 2. So importante pa nating panatilihin natin na yung sundin ang tamang charging hours kasi nakakatulong yon. At ang layo na talaga ng mga binabiyahe ko talaga sa itong unit na to na Hero 2. Sa ngayon, pakita ko sa inyo kung ilang odometer na ba yung linakbo nito. So isipin mo yon, umabot na siya ng 5,951 kilometers. So itong Hero 2 na ginagamit ko ay talagang nasubukan ko na to sa mga long ride mula Panglao hanggang Hagna, tapos papasok pa sa amin. Grabe, kahit napakalayo na ng biyahe, kaya naman niya as long as full charge ka talaga lagi before ka bumiyahe para sure hindi ka magka-aberya. Isa pa sa mga tips na dapat mong tandaan, dapat always check your brake lagi at saka yung handbrake kung gumagana. So napakalaga yung safety first talaga sa biyahe, at yung side mirror mo dapat lagi talagang maayos bago ka mag-drive or bago ka umalis. Yung side mirror dapat maayos para matingnan mo kung ano yung mga dapat mong tingnan pagdating sa biyahe. Makita mo kung may kasunod sa'yo, at lalong lalo na pag mag turn signal ka, napakahalaga yon. At the same time, itong ganitong e-bike na Hataso Hero 2 ay hindi mo maiwasan na minsan magugulat ka na lang pag matambay mo ng ilang months, ilang weeks, o kahit isang linggo lang, na minsan kulang na ng hangin yung gulong. So ang tire pressure kasi yung nagamit ko dito is 35. So lahat ng gulong na to, yung tatlong gulong na to ay 35 yung ng pressure sa hangin. So isa sa mga dapat tingnan pag bumibiyahe kayo ay itong gulong mo, kasi experience ko na to sa ilang months ko, sa 5 months na ilang beses na po talaga akong nakapansin na palaging nakukulangan ng hangin. Minsan natambay mo ng isang araw, dalawang araw, magugulat ka na lang kulang na ng hangin yung gulong. So napakalaga na dapat is meron kang bantayan talaga lagi, lalong lalo na itong gulong. Kaya itong i-share ko na sa inyo na experience ay talagang totoo. So ang sa akin kasi, itong tatlong gulong mula dito sa likod hanggang sa harap ay talagang ginagawan ko ng paraan para hindi palaging nagaano yung kulang sa hangin. Ang ginawa ko ay nagpapalagay ako ng sealant sa tatlong gulong. So napakaganda kasi pag mayroong sealant kasi hindi na siya talaga laging makukulangan ng hangin. Tingnan mo. So yung tatlong gulong na to talagang sulit pa rin, na hindi talaga nakukulangan na ng hangin, kasi yung sealant kasi nakakatulong yon
at nakakadagdag talaga ng durability. So napakahalaga talaga na maganda kung merong sealant. Lagyan mo yung tatlong gulong mo para sure hindi ka palaging ng hangin. So hindi ko nga pa to nalinisan kasi nakaraan umulan pagbiyahe ko. So napakalaga pa rin talaga sundin yung mga aftercare tips, yung gulong, yung brake, tsaka dapat ito talaga ay linisin talaga lagi. Pero hindi naman ako perfect, talagang araw-araw na malilinis to. Pero as long as kahit isang linggo, kahit isang beses lang bumira mo lang gagamitin, goods na yan. Importante is may maintain mo pa rin na malinisan kahit hindi naman araw-araw. So napakalaga kasi itong Hatasu Hero 2 pagdating sa kanyang battery ay talagang matibay. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng e-bike na matibay na e-bike dito sa aming probinsya, napakalaking tulong ganitong e-bike na Hatasu Hero 2. Kasi dito sa Bohol, napakaraming Hatasu e-bike na po talaga sa aming lugar. Kasi meron na sa Ubay, meron sa Hagna, meron sa Gindulman, sa Tagbilaran mismo, ilang ano na doon, outlet, sa Do Exam Strong. Ang dami na po. Kaya parami na ng parami yung e-bike dito sa Bohol. Lulong lalo na pagdating sa ganitong unit na Hatasu Hero 2 at yung Hatasu e-bike brand. Talagang pagdating talaga sa quality, masasabi ko talagang maganda ang quality ng Hatasu Hero 2 at ng ibang unit na Hatasu. Talagang matibay siya at yung battery niya na lead acid battery ay talagang sulit kasi long range na ang nababiyahe mo sa isang full charge. Hindi ka talaga magsisisi kasi sa panahon ngayon talagang ang mahal na ng gasolina. Kaya kung ikaw ay gusto mo lang ng panghatid sundo sa school, sa trabaho, kung malapitan lang gusto mo, ganitong unit maganda kasi hindi ka pa mabasa sa ulan kasi meron siyang rain cover. Doon sa binibilhan ko talaga sa Do Exam Strong, meron tong libreng ganitong trapal. So maganda, umulan, meron kang talagang safety, hindi ka talaga mababasa. Kaya maganda, lagi lang talagang i-maintain na alagaan ng maayos. So kita nyo dito talaga yun, hindi ko man pa masyadong nalinis to, pero importante is dapat kahit pa paano malinisan mo kahit sa isang linggo, dalawa o isang beses, okay lang yan kung bihira mo lang naman gagamitin. Importante lang talaga is check mo lagi yung brake tsaka yung lights, yung tire pressure tsaka yung mga side mirror, bakalaga yon. So after using this 5 months ay talagang sulit.